ng Katoliko Romano, ang purgatorio ay isang lugar o kondisyon ng pansamantalang pagpaparusa para sa mga namatay na hindi lubusang nakalaya sa mga kasalanang binyag o hindi nakabayad ng buo sa kanilang mga kasalanan. Sa ibang salita, sa teolohiya ng simbahang Katoliko, ang purgatorio ay ang lugar para sa mga kaluluwa ng mga namatay na Kristiyano kung saan lilinisin sila sa kanilang mga kasalanan na hindi nila napagdusahan dito sa lupa. Ang doktrinang ito ba ng purgatorio ay naaayon sa Biblia? Ang sagot ay malaking hindi. Namatay si Jesus upang pagdusahan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Roma 5:8. Idineklara sa Isaias 53:5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan, siya'y binugbog dahil sa ating mga pagsuway. Ang kaparusahan na nagdala sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya. Dahil sa Kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Nagdusa si Jesus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang isipin na kailangan nating bayaran ng ating mga kasalanan ay pagturing na hindi sapat ang pagdurusa ni Jesus. Ang sabihin na kailangan nating pagbayaran ang ating mga kasalanan sa purgatorio ay pagtanggi sa kasapatan ng handog ni Kristo. Unang Juan 2:2. Ang ideya na kailangan nating magdusa para sa ating mga kasalanan pagkatapos ng ating kamatayan ay salungat sa lahat ng itinuturo ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Ang mga pangunahing talata sa Biblia na ginagamit ng mga Katoliko para sa ebidensya ng purgatorio ay ang unang Korinto 3:15 kung saan sinasabi, "At kung masunog, mawawala ang kanyang gantimpala. Maliligtas pa rin siya, lamang ay parang nagdaan sa apoy." Ang talatang ito ay isang ilustrasyon upang ilarawan ang paghuhukom ng Diyos sa mga gawa ng mga Kristiyano. Kung ang ating mga ginawa ay maganda ang kalidad, gaya ng ginto, tanso at mamahaling bato, dadaan sila ng apoy at hindi maaano, at gagantimpalaan tayo ng Diyos para sa mga gawang iyon. Kung ang ating mga gawa ay mahina ang kalidad, gaya ng kahoy, dayami at pinagkapasan, masusunog sila at mawawala ang ating gantimpala. Hindi sinasabi sa talata na ang mga mananampalataya ay dadaan sa apoy, kundi ang ating mga gawa. Ang unang Korinto 3:15 ay tungkol sa pagtakas sa apoy, hindi tungkol sa paglilinis sa apoy. Ang purgatorio, gaya ng ibang mga dogma ng simbahang Katoliko, ay base sa maling pangunawa sa kalikasan ng sakripisyo ni Kristo. Pinaniniwalaan ng mga Katoliko Romano na ang misa o Eucharistia ay representasyon ng paghahandog ni Kristo dahil nabigo silang maunawaan na ang sakripisyo ni Kristo sa krus ay minsan para sa lahat at kompleto at perpektong sapat na pambayad sa kasalanan ng tao. Hebreo 7:27. Naniniwala ang simbahang Katoliko na may kontribusyon sila sa kanilang katubusan. Nabigo silang maunawaan na wala silang maidadagdag sa paghahandog ni Kristo para bayaran ang kasalanan. Efeso 2:8-9. Gayun din, inaakala ng mga Katoliko na ang purgatorio ay lugar ng paglilinis bilang preparasyon sa langit dahil hindi nila kinikilala na sa pamamagitan ng minsang paghahandog ni Kristo, tayo ay kanyang nilinis, pinaging matuwid, pinatawad, tinubos, ipinakipagkasundo sa Diyos at pinaging banal. Ang mismong ideya ng purgatorio at mga doktrinang kaugnay nito, gaya ng pananalangin sa patay, indulhensya, paggawa ng mabuti para sa mga namatay at iba pa, ay bunga ng kabiguang kilalanin ang kasapatan ng kamatayan ni Kristo upang bayaran ang parusa para sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa Jesus na Diyos na nagkatawang tao, 1:1-14, ang nagbayad ng walang hanggang halaga para sa ating mga kasalanan. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, unang Korinto 15:3.
Si Jesus ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Unang Juan 2:2. Ang limitahan ang bisa ng paghahandog ni Jesus para lamang sa mga orihinal na kasalanan o sa mga kasalanang nagawa bago ang kaligtasan ay paglaban sa persona at gawain ni Jesucristo. Kung sa anumang paraan ay dapat tayong magbayad, magpalubag loob o magdusa para sa ating mga kasalanan, nangangahulugan iyon na ang kamatayan ni Jesucristo ay kulang para sa ikipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Para sa mga mananampalataya, ang mamatay ay ang umalis sa katawang ito at tumahan kasama ng Panginoon. 2 Korinto 5:6-8, Pilipos 1:23. Pansinin na hindi sinabi sa mga talatang ito na ang umalis sa katawang ito ay mapunta sa purgatorio sa apoy ng paglilinis. Hindi totoo ang purgatorio dahil sa perpekto, sapat at kumpletong handog ni Kristo sa isang iglap. Pagkatapos ng ating kamatayan, pupunta tayo sa presensya ng Panginoon sa langit, na lubusang malinis, pinalaya sa kasalanan, nuwalhati at pinaging banal.